Magandang araw mga kabataan, mga kababayang Pilipino. Yan, ako po pala si Kuya Freddy Mayo, yes, from Batangas, and I'm 44 years old. Salamat kasi nung mga bata pa kami, merong nagtuturo sa amin about sa pananampalataya. Yan, sa Biblia. At pamula noon, dumating sa akin yung pananampalataya. Kaya nung bata pa ako, nagkaroon ako ng pangarap sa buhay. At nung dumating sa akin yung panawagan para maglingkod sa Diyos, no, para mangaral sa mga buhay ng mga kabataan. Kasi sinabi ng ating ding bayani, no, na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Tinawag ko ng Diyos na mangaral, maging isang pastor at isang misyonero. Dinala niya ako sa ibang bansa. Ayan. So, dinala niya ako sa Malaysia. No, at nakita ko doon yung marami din mga Pilipino na bata na hindi nakakapag-aral. At dahil doon yung puso ko ay nagkaroon ng bigat na tulungan sila. Kaya pamula noon, nung ako'y pumunta doon, ay tumulong ako sa mga Pilipinong Muslim na hindi nakakapag-aral. So tinuruan ko sila ng mga basic na education, basic literacy, at dahil doon natuto sila. Din tayo ng Panginoon sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang panig ng mundo. Nakita ko yung iba't ibang klase ng buhay ng mga tao, ng mga kabataan. Kaya din ng ating pambansang bayani, no, nung kanyang kabataan, talagang nagsikap siya at talagang patuloy na yung kanyang mga aral, mga tutunan niya, ipinasa niya. Kaya hanggang ngayon, ito'y nagiging inspirasyon din sa atin. So bilang isang kabataan, no, na pamula sa mahirap na buhay, na walang pangarap, ay nagkaroon ng pangarap at talagang natulungan at nakatulong din at naging inspirasyon din tayo sa ibang mga bansa, ibang mga lahi, no, kahit sa Malaysia, nagiging inspirasyon tayo na pwede pala, kaya pala ng mga kabataan. Lalo na pag meron silang pananampalataya at meron mga tao na nag-guide sa kanila para marating nila yung kanilang pangarap sa buhay. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Anak, balang araw, magiging isa kang pastor at ipapangaral mo lahat ng iyong natutunan sa salita ng Diyos at pupunta ka sa iba't ibang bansa. Wow, talaga po ba? Nakaka-excite naman po yan. Ganun. Mula sa kanyang pagkabata, natutunan niyang yakapin ang mga aral ng banal na kasulatan at isabuhay ang pananalangin. Simula noong nabasa ko ang utos ng Diyos, nangarap ako na humayo sa iba't ibang lugar upang mangaral sa mga taong walang pag-asa at kailangang mabahagi na ng salita ng Diyos. Magulo, maingay, at walang kapayapaan sa paligid ang kanyang nasaksihan. May sari-sariling mundo, abala sa maraming gawain, at mga kabataang walang direksyon ang pamumuhay. Kaya ito ang nag-udyok sa kanya upang gawin ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. O anak, kamusta? Nay, nakita ko po mga kaguluhan sa mundo. Mga kabataan na napapariwara at mga bulag sa katotohanan. Kaya napag-isipan ko pong libutin ang iba't ibang lugar upang mapalaganan ko po ang salita ng Diyos. Sige anak, mabigat man sa loob ko na lumayo ka sa amin. Pero kung ito ang kagustuhan at pinagkaloob sa'yo ng Diyos, ay ipagpatuloy mo. Mag-iingat ka na lang palagi at pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, Inay. Panginoon,
Sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang aking buhay at ang buhay ng mga tao. Patuloy mo po silang gabayan at huwag silang hayaan na mapahamak. Dinadalangin ko po na ang bawat kabataan na nasisira ang buhay dahil sa masamang gawain. Kayo na po ang magbukas sa kanilang isipan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pumunta ako sa iba't ibang lugar at nagsimulang mangharal sa kabataan at ipasa sa kanila ang aking mga natutunan sa salita ng Diyos upang mabuksan ang kanilang isipan sa pananampalataya sa Diyos. Kilala niyo ba si Jesus? Hindi po. Sino po yun? Si Jesus ay Panginoon. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Siya ang Diyos na namatay at makalipas ang 3 araw ay siya ay nabuhay. Siya ang Diyos na gumagawa ng himala. Nagpapagaling at tumutupad sa ating mga panalangin. Sige, mga bata, tuturuan ko kayo kung paano manalangin. Ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos. Tumungo tayong lahat at pumikit. Sumunod kayo sa aking panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa buhay na binigay ninyo sa amin. Ingatan niyo po ang aming pamilya at kayo po ang gumabay sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa in Jesus' name. Amen. Maraming mga bata at kabataan ang naturuan ng salita ng Diyos, kung saan sila'y nagkaroon ng panibagong pag-asa at ngiti sa kanilang mga labi, natutong magpasalamat at tumawid sa Diyos, at higit sa lahat, nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Hindi naging madali ang aking paglakad sa pananampalataya. Maraming mga taong tumanggi at ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Ngunit may mga taong nagbukas ang kanilang puso para sa Panginoon. Nakakapagod ng humayo at mangaral, ngunit para sa Diyos at sa pagsagot ng kanyang panawagan, ay buong puso ko itong ginawa para sa Panginoon. At dahil dito, maraming mga tao ang naturuan at nakilala sa Panginoon. Hindi man perpekto ang aking paglakad sa pananampalataya, ngunit dahil sinamahan at ginabayan ako ng Diyos, ito ay nagawa ko dahil sa tulong niya. Ang buhay ng isang pastor ay isang paglalakbay na may kalakip na sakripisyo. Tulad ni Rizal, nagbuwis siya ng buhay para sa bayan, at ang pastor naman ay nagbigay ng buhay para sa Diyos. Hindi sa armas nagpapakita ang lakas ng isang pastor, kundi sa pananalangin at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tulad ni Rizal, nag-iwan siya ng marka sa kasaysayan. Ang pastor ay nag-iwan ng marka sa puso ng mga tao. Sa bawat pananalangin, nagiging tulay ang pastor sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal. Ang pastor at si Rizal, magkaiba ang paraan ng paglaban, ngunit magkapareho ang hangarin. Ang maglingkod sa kapwa at ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal.